As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our givings. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Just say, you are the reason for life, the air inside my lungs. You've taken hold in my heart, and there's no doubt that now your love is unexplainable, phenomenal. And while your grace has done us nothing but a miracle. So tell me, how could I ever turn away from you when you've always been the way, the life, and the truth? You've given me a new heart, to reality, living for the one who set me free. You've given me a vision better than a dream. You ain't gotta wake me up, it's not a fantasy. My friends keep saying I've changed, I'm acting different now. They wanna know what I know, they want the truth, and so I tell them, if you're free on Sunday, come to church with me. Live your past right at the door, and you'll never be alone. And you are to reality, I'm living for the one who set me free. You've given me a vision better than a dream. You ain't gotta wake me up, but oh, you turned my life right upside down. You set my feet on higher ground. Now I'll never be the same. It's not a bad. I'll never be the same. My heart's forever changed. I know the old me is over and buried in the grave. I don't care what they say, 'cause I'll never be ashamed of this love that saved me 180, the love that's never fade. So now throw up your hands if you know it, and go ahead and call out your friends, 'cause we're out here on a Sunday where it began. And if you roll it on the Jesus, don't know you're the one, so let's go. Lord, we want to praise your name, oh God. As we say, Let everything that is breath that is breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that is breath, that is breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. Hey, I praise when outnumbered, praise when surrounded. His praise is the waters my enemies drowning. as long as I'm breathing, As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. sing praise. When
I praise when I don't. Amen. I praise cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. More than a sound. My praise is the shout, hey, that brings Jericho down. Yeah. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep I won't it be quiet. inside? And I won't be quiet. My God is alive. How could I won't keep be it quiet. inside? And I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated a grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated a grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated a grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated a grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise Him, praise Him. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, my soul. Praise the Lord, oh my soul. And I won't be quiet, my God is alive. How could I won't be keep it quiet. inside? And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it I won't be inside? quiet. And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Let everything that is breath, Praise the Lord, praise the Lord. everything Let everything that is breath, that is breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. Let everything Let everything that is breath, that is breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. Let everything Everything that is breath, that is breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. As we continue to worship the Lord, we believe that it's not about us, but it's all about God. You know, ano man yung nararanasan natin right now, ano man yung pinapadaan sa atin ng Lord, pinapadaan ka lang dyan. Pero tapat siya sa anumang sitwasyon natin in life. That's why right now, as we worship, Lord, we believe you deserve all the praises, Panginoon.
nawalan, nagkaroon, namatayan. Ano man yung nangyari in life, you deserve all the praises kasi it's been good. This is so much better. If it's God's way, this is so much better. So right now, can we all raise our hands up high? Yes, Lord, we're here worshiping your name, God. Search every heart. Search every desire, Lord. Search every soul, O Lord. Pwede bang right now magpasalamat ka lang sa Lord? Just thank God for His goodness. Thank God for His mercy. Thank God for His faithfulness. He's faithful, He's faithful. Tanging biyaya mo lamang, Panginoon, kaya ako naririto. Nang dahil lang sa'yo, Lord, nang dahil lang sa'yo. Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkukulang, biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Ikaw lang ang sasampahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi
Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Ako'y inibig mo. Akilain ka. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, oh Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili. Kailan ka man. Suliranin man ay dumating. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, oh Diyos. Ikaw lamang, oh Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili. Kailan ka man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, oh Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang. Sa'yo lamang, Jesus, mananatili. Kailan ka man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, oh Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili. Kailan ka man. Mananatili. Kailan ka man. Mananatili. Kailan ka Come on, just give God praises. Yes, Lord, we honor and praise your name in this place. We lift it up, the name of Jesus. Jesus alone, Jesus. Ang buhay ng anak ng Diyos, kahanga-hanga yan. Alam mo ba, susubukan ka ng Panginoon sa maliliit na bagay bago ka bigyan ng malaking bagay. Yung katuwiran ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, yung salita ng Diyos, pamuhay mo. Hindi porke lahat ng iniisip mong tama ay tama. Ang tama yung sinasabi ni Lord. Passionate ka. Ang buhay mo, you will become great. So wag na wag mong kukontrahin si Lord. Please welcome the Senior Pastor of Reigning Light International, Pastor Lito Peren. Sabihin mo, excited ako sa gagawin ni Lord sa buhay mo. So, pwede na po tayong maupo, mga kapatid, no? Salamat po ng marami, especially sa mga first-timers natin with VIP stickers. Sino po yung mga first-timers natin? May VIP stickers dito sa lugar na to. Oh, congratulations po, nandito kayo ngayon. You are not an accident. God has a plan and purpose for your life.
Alam niyo po, ang dahilan kung bakit tayo buhay ay dahilan sa Diyos. No, yung po yung gusto kong maunawaan ng bawat isa sa atin. Kaya tayo buhay ngayon, ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong nararamdaman, dahilan sa Diyos. So yung po lamang, sapat na po yun para magkaroon tayo ng pusong nagpapasalamat. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, may magandang plano ang Diyos. No, may magandang plano ang Diyos. Kaya po mahalaga na ang buhay natin para lamang sa Diyos. Kaya tayo nabubuhay para sa Diyos. Yun po yung maganda na maging kaisipan natin, maging dedikasyon natin, na kaya tayo nabubuhay para sa Diyos. Hindi tayo nabubuhay para sa mundong ito. Hindi tayo nabubuhay para makilala. Hindi tayo nabubuhay para sumikat. Hindi tayo nabubuhay para yumaman. Hindi tayo nabubuhay para sa mga bagay na temporary. Kaya tayo nabubuhay dito sa mundo kasi preparasyon natin yan sa buhay na darating. So kaya mahalaga na ang pananampalataya natin ay nadidevelop. No? Sabihin mo sa katabi mo, dapat ang pananampalataya nadidevelop. So, kagaya ng statement ko kanina na ang buhay natin ay ang Diyos sapagkat hindi na tayo kaaway ng Diyos. Ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo, hindi na siya kaaway ng Diyos. Siya po ay kasama na ng Diyos. So, importante po ngayon na nabubuhay tayo sa pananampalataya. So, yun po ang kailangan natin sa araw-araw ng buhay natin, nabubuhay tayo sa pananampalataya. And we are at peace with God through faith. No, dapat po talaga sa pananampalataya na yun, nakikipagkasundo tayo o nakipagkasundo tayo sa Panginoon. And I just want to share this morning, the process of a person's faith. So the process of a person's faith, yung pong proseso ng pananampalataya, paano po tayo nakakarating dun sa ganung punto. So tandaan natin mabuti mga kapatid na ang pananampalataya may malaking role sa buhay natin. But previous weeks, pinag-usapan natin faith is just a byproduct, not the means. So ang pananampalataya po ay resulta ng ating paniniwala. Ang pananampalataya ay resulta ng pagtitiwala. At ang resulta po, ang pananampalataya po ay resulta ng pagpapaubaya. So faith is just a byproduct. But it must be a process. No, it must be a process. Hindi porke naandun ka na sa level sa mind mo o kaya doon sa heart mo, nagpapasubmit na tayo. But ito yung importante sa buhay na matutunan natin. Process. Sabihin nyo nga po, process. So hindi po agad siya nangyayari overnight. Pag sinabing process, may go through po yung pagdadaanan. So I just want to read to you Romans chapter 5. Thank you. Thank you sa inyo. Thank you. So Romans chapter 5 verse 1. No, Romans chapter 5 verse 1 and 2. Therefore, since we have justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So ito yung maganda na iyong maintindihan. Hindi ka nakaaway ng Diyos, ikaw ay at peace na sa Diyos. No, yan po yun. Hindi ka na dapat matakot sa Diyos. Dapat, what I mean takot is the fear of terror. So, hindi ka natatakot sa Diyos kasi makasalanan ka. So, natatakot tayo sa Panginoon kasi minahal niya tayo kaya ayaw na nating magkamali. Iniiwasan na natin na mali. Yung po yung ibig sabihin dito, if you are reconciled with God, yung mga bagay na mali, ay naiiwasan na natin. Yung mga bagay na masama, hindi na natin nagagawa. At kung magawa natin ang masama, hindi na tayo sanay. Because we are justified by God. So we have peace with God. So kaya napakahalaga talaga ng pananampalataya. Ibig sabihin dyan, faith is a process. Yes, sundo na tayo ng Panginoon,
Pero dapat ang buhay natin, ang pang-araw-araw nating ginagawa, yung gusto ng Panginoon. Sino po yung merong naiintindihan dito? Totoo ba na kung kailan ka sumusunod sa Panginoon, lalong pumapangit ang sitwasyon? Kung kailan gusto mong bumait, maraming mga tao ang nagyayaya sa'yo para maging salbahe ka. Sino po yung nakakaranas ng ganon? No, kaya ngayon nagkakaroon tayo ng malaking question sa mind natin. Bakit kung kailan gusto ko nang sumunod sa Panginoon, parang bakit maraming pangit na nangyayari sa buhay? But the most important thing is not your situation. It's not your condition. But you are at peace with God. Regardless what I feel, regardless of my situation, the most important thing, I am at peace with God. Sino dito yung gusto mo na mapayapa ka na kasama mo ang Diyos? So pagkakasama mo ang Diyos, maiiwasan mo ang mga bagay na masama, maiiwasan mo ang mga bagay na mali because you are at peace with God. Yes, magkakamali ka, pero hindi na yan ang uri ng pamumuhay mo. Sino yung masayang-masaya na naiintindihan mo ang mga bagay na ito? Totoo ba na pag nagkamali ka, no, nagkakaroon ka ng guilty feelings? Magpasalamat ka kapag merong ganon. Because you are at peace with God. Merong alarming feelings, may alarming situation, may alarming in the spirit. There is alarm in the spirit. Hey, may nagawa akong mali. Kaya ngayon, nagkakaroon ka nai-stir up in your spirit na isa lang ang ibig sabihin nun. Kapag nakagawa ka ng mali, hindi ka masayang gumagawa ng mali, there is a stir up in your spirit. It means to say you are at peace with God. You are at peace with God. Are you excited for that? So anong ibig sabihin nun? Kapag may nagawa kang mali, nai-stir up yon, nakukonvict ka, at tandaan niyong mabuti, God can forgive you if you confess your sins. Ang pinakamahirap sa lahat, yung Christian ka na, nakipagkasundo ka na sa Diyos, nagbabasa ka na ng Bible, tinanggap mo na ang Panginoon, nakipagkasundo ka na sa Kanya, gumagawa ka pa rin ng mali. Tapos sa paggawa ng mali, payapang-payapa ka. Hello? Nag-e-enjoy ka pa. Tandaan niyong mabuti mga kasama, you are at peace with God. It means to say that you are an enemy of His enemy. Come on, somebody. Sino dito yung, kung ano yung ayaw ng Diyos, ayaw mo na rin. Kung ano yung galit ang Diyos, galit ka na rin. Because you are at peace with God. But that is not easy. But that is not easy. Sabihin mo sa katabi mo, hindi madali yan. No, kasi matagal tayong sanay na gumagawa ng masama. But I tell you, in verse 2, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we boast in hope of the glory of God. Mga kasama, napakahalaga nito na maipamumuhay natin ito. Through whom we have gained access. Sabihin nga natin, access. So, ibig sabihin, meron ka na ngayong access, ibig sabihin, meron ka na ngayong pagkakataon na makalapit, makapunta sa Kanya. By faith, we have access into His grace. Alam niyo po, napaka-importante ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Tandaan niyo po itong mga bagay na ito. Sabihin mo sa katabi mo, biyaya ng Diyos. Anong ibig sabihin ng biyaya ng Diyos? It is a divine act of God to us. And it is a divine act of God through us. So tandaan niyo po, hindi ka sanay gumawa ng mabuti. Dati, sanay kang gumawa ng masama. Sino yung aamin? Sanay gumawa ng masama. So, ito po ngayon, hindi tayo sanay gumawa ng mabuti. Tama po ba? So, may access na tayo ngayon because of faith. We access the grace. Ano yung grace? Hindi ako sanay gumawa ng mabuti, pero dahilan sa biyaya ng Diyos, nakakagawa na ako ng mabuti. Sino masayang-masaya dito?
So nawawala yung yabang. Christian na kasi ako, nagpe-pray na kasi ako, tsaka nagcha-charts na rin. So hindi po ikaw ang may gawa noon. It is your faith that brings access to His grace. Kaya mo nagagawa ang mga bagay na ito kasi may biyaya ang Diyos sa'yo. So dati, alipin tayo ng kasalanan, pero dahilan sa biyaya ng Diyos, hindi mo na magagawa yung kasalanan gustong-gusto mong gawin dati. And that is His grace. So sino dito yung excited ka na yung pala yun? Now, tama po ba mga kasama na sa buhay natin may mga bagay na confusing? No, bakit Kristiyano na ako, nakakagawa pa ako ng mali? So that means isa lang ang sitwasyon natin. We are living in a corrupt world. We are living in a corrupt world. That's why it is hard for us to live a godly life. It is not easy for us. But even though it is hard, doesn't mean that is impossible. Sabihin mo sa katabi mo, pwedeng-pwede. So kaya, mahalaga talaga na nauunawaan natin ang mga bagay na ito. No, tingnan natin mabuti, we need to develop our faith. Because faith brings us to our next level. And also faith brings us to God's promises into our life. So ang importante, meron ka ng faith na magkakaroon ka ng access into His grace. And what is that grace? And we boast in the hope of the glory of God. So mga kasama, ang pinagmamalaki natin, hindi yung nagagawa natin, kundi yung pag-asa natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Sino dito yung excited ka na ang pag-asa mo, kaluwalhatian lang ng Diyos? So halimbawa, gumagawa ako ng kasalanan dati, masaya akong ginagawa yun. Nung nakipagkasundo na ako sa Panginoon, pinatawad ako ng Panginoon, tinanggap ko ang pagmamahal ng Panginoon, ngayon hindi na ako masayang gagawa ng mali. And it is by His grace. And yung kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa buhay ko, kalwalhatian niya yon. Kaya mahalaga talaga sa buhay ng bawat isang Kristiyano na nagre-reveal ng glory ni Lord. Parang wala akong kausap. Sino dito yung excited ka na yung nagagawa mong mali, dahil lang sa biyaya ng Diyos, alam mong pinatawad ka ng Diyos, nananampalataya ako na maling ito, hindi ko na may tutuloy. Hindi na ako masayang gagawin ito. And it is only by His grace. And when you stop doing that and start doing the things of God, it is God's glory. So lahat ng bagay na magagawa natin, kalwalhatian ng Diyos. Kaya tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, you are a person with God's glory. Sabihin mo sa katabi mo, develop it. No, i-develop mo. In verse 3, ito po yung magandang dapat maunawaan natin. We need to develop the faith. And how can develop the faith? Number 1, you must experience suffering. Sabihin mo sa katabi mo, suffering. Suffering, yung paghihirap, no? Sabi niya, not only so, but we also glory in our we have also glory in our suffering, because we know that suffering produces perseverance. Pakisabi sa katabi, may pag-asa pala. Kahit may pinagdadaanan. No, tingnan niyo mabuti itong mga bagay. Not only so, but we also rejoice in our... Sabi mo sa katabi mo, rejoice in suffering. So mga kasama, marami pong nahihirapan, pero nalulungkot. Pero ngayon tayong mga anak na ng Diyos, we need to learn how to rejoice in suffering. Hindi porke nahihirapan ka, titigil ka na. The more na nahihirapan ka, the more ka nagre-rejoice. Because there is happening inside of you na di-develop yung faith. Kaya kung walang suffering, hindi madidevelop ang faith. Sa halimbawa, wala akong trabaho ngayon, wala akong pera ngayon, but I rejoice.
anak ako ng Diyos, marami akong kakulangan ngayon, naghihirap ako ngayon, but I rejoice in my present situation of suffering. Because I do believe that God will do amazing things in my life. Because this suffering, we know that suffering produces perseverance. Sabihin mo sa katabi mo, tinuturuan kang magtiis. So that's faith is all about. No, that's faith is all about. Perseverance is the state of undergoing pain, distress, or hardship. So mga kasama, dati tayong nabubuhay sa makasalanan, pero ang maganda ngayon, tinanggal ka na ni Lord dyan. So, ibig sabihin, nung tinanggal ka na sa kasalanan, pwede ka na magsimula ng kabanalan. And that is not easy. It is hard for you. So you need to suffer to do things for God's glory. Sa mga bagay na mali, hindi mo paghihirapan yon kasi dyan ka sanay. Pero doon sa mga bagay na hindi sanay, kailangan dyan ma-experience natin ang mga bagay na ito. Kailangan nating ma-experience yung pain, yung distress, yung hardships. Because God is developing us. Kaya hindi porke nahihirapan ka na, titigil ka na. Pakisabi sa katabi, suffering. Yan, matindi yan mga kasama. Nadidevelop ka dyan. But the most important attitude, while we are in suffering, we have joy. When we need to rejoice. Sabihin mo sa katabi mo, rejoice! Rejoice! Kaya ganun po pala yung attitude natin. Kapag naghihirap tayo, hindi ka dapat malungkot. Kapag nahihirapan ka, hindi ka dapat maawa sa sarili mo. Sapagkat pag nahihirapan ka, nalungkot ka pa, tatagal yan. Because God is developing you into something great. Tinuturuan ka ng Panginoon ng pagtitiis. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang naka-attend ako ngayon. Kaya maraming mga tao hindi nakakatuloy sa dulo, nagsimulang sumunod sa Panginoon. Nung meron ng suffering, sumuko na. Akala ko ba pag sumunod sa Panginoon, maganda lahat? So you need to overcome suffering in your life. Because it develops you. So wag mo pong pababayaang hindi malampasan yung suffering. Kahit naghihirap ka, kahit may pain, kahit may distress, kahit may hardship, you will endure the suffering. Even though it is uneasy situations, uncomfortable feelings. Yan po yung ibig sabihin nun, kahit hindi ka komportable, ang tama ay tama. Kahit nahihirapan ka, ang tama ay tama pa rin. Maraming mga tao, pag nahirapan sa paggawa ng tama, babalik na lang doon sa mali. Pakitingnan mo yung katabi mo, buti na lang, nandito ka ngayon. So, yes, there is suffering, but you must have joy. You need to rejoice. Yes, naghihirap ako, tiis na tiis ako ngayon. Gandang lalaki, madaming babaeng nakapalibot sa akin, tiis na tiis ako. Dati patol ka lang kagad, pero ngayon iba na. Ang hirap kayang tumanggi. Sino nakakaranas ng ganyan? Ako lang. Mga kasama, hindi madali ang mabuhay sa kurap na mundo. Sa kurap na mundo, yung mali ay tama. Yan po yun. Kaya napakahirap mabuhay nito mga kasama. Kaya kapag sumusunod ka sa Panginoon, there is always uneasy situations, uncomfortable feelings. Tandaan nyo, pag sumusunod ka sa Panginoon, yung mga dati mong tropa, pagtatawanan ka. Sasabihin sa'yo, pambira ka, ibang-iba ka na. Hindi ka nakagaya ng dati. Ang hirap sa kalooban noon. Imagine mo, ang tagal mong kasama, tapos ngayon sumunod ka sa Panginoon. Suffering. Sino excited sa suffering? But you need to rejoice. Sabi mo sa katabi mo, rejoice in suffering. No, suffering, no, rejoice in suffering, knowing that
there is a process. No, there is a process. Sabi mo sa katabi mo, process. So, sabi mo sa katabi mo, inaayos ako ng Diyos. Pinapatatag ako ng Diyos. And then, ang sumunod, no, you need to learn the endurance because the suffering produces endurance. Yan po yung pangalawang bagay. Character, hope. Verse 4 ng chapter 5. So, what is endurance means is all about, this is all about spiritual stamina. This is spiritual tolerance. Yan po yung ibig sabihin nito. Iba na yung atmosphere mo ngayon. Iba na yung buhay mo ngayon. Dati, natitiis mo kahit mapait na alak. Kahit usok na nakakaubo. Natitiis mo yan dati. Tama? Hanggang sa masanay ka. Pero ngayon, iba na tayo. Sabi mo sa katabi mo, iba na tayo. Nasa spiritual na tayo ngayon. Kaya, kailangan ma-develop sa atin yung ating spiritual stamina, yung spiritual tolerance natin, mga kapatid ko sa Panginoon. That is endurance. Papaano mo matitiis ang mga bagay na ito kahit nahihirapan ka kasi alam mo itong ay tama. So, yan po yung ibig sabihin nito at yung pong biyaya ng Diyos, nakita mo yung tama, tinitiis mong gawin yung tama kahit nahihirapan ka, yung biyaya ng Diyos, tutulungan ka, maiwasan mo yung mali. Hindi pwede ang Kristiyanong gumagawa ng mali, tapos nag-church na parang tama. So Christianity is all about a kind of lifestyle na kahit mahirap, basta tama, pinamumuhay natin. Tandaan niyo po, mga kasama, sa church natin, naglalagay po tayo ng high importance of a godly life, of godly living. Ang impluensya ng buhay natin, walang iba kundi si Lord. So we need to develop spiritual stamina, spiritual tolerance. So what is tolerance is all about? Tolerance is the capacity to endure continued subjection to something. So that is, tolerance means the capacity to endure continued subjection to something. That is tolerance. Kaya nga mga kasama, sa mundo na ginagalawan natin, marami tayong na-acquire na hindi gusto ng Diyos kasi yun yung mundo natin. We are living in a corrupt world. Pero buti na lang ngayon, iniba tayo ng Panginoon. So, ang buhay natin, si Lord na lang ngayon. Hello? Si Lord na lang ang buhay natin ngayon. So, ano yung spiritual stamina? Ano yung, spiritual tolerance? It is the capacity to endure continued subjection to something. So, lagi kang magpapasakop, lagi mong susundin yan sa buhay mo. Kaya pansinin mo, may mga term na addict. Anong ibig sabihin ng addict? Yung constant subjection to something. Meron pong addict sa iyo. Merong addict sa cellphone. May addict sa nicotine. May addict sa alcohol. May addict sa substance. May addict sa wrong relationship. Mga kasama, napakahalaga ng mga bagay na ito because tolerance is the capacity to endure continued subjection to something. Kung tayo dati alipin ng mga bagay na ngayon hindi na. Ang pagpapasakupan na natin, ang susundin natin, walang iba kundi si Lord na. Sino yung masayang-masaya ka ngayon na papag-usapan natin ng mga bagay na to? Hindi pwedeng pagsabayin. You cannot serve two masters at the same time. You love the other and you hate the other. So napakahalaga nito, mga kasama. Sino dito yung nagdi-decide ka na ngayon na hindi na ako magpapasubmit, magpapasubject o magpapasakop sa mga bagay na ayaw ni Lord? Doon na lang sa gusto ni Lord. So it is your choice. It is your decision. Kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na kay Lord lang tayo nagpapasakop. Dati hindi tayo sanay, pero ngayon papracticein na natin. So that is tolerance. Sabi mo sa katabi mo, tolerance. No? What is tolerance? The existence of behavior that one does not necessarily agree with.
Yan po yung ibig sabihin nito. The existence of behavior that one does not necessarily agree with. Pansinin niyo po, wala pong tao na nakakausap kayo kahit talamak na manginginom yun. Lahat po ng tao hindi ho umamin na lasing siya. Makainom lang. Wala rin pong babaero na umaaming babaero siya. Wala din pong lalakero na umaaming lalakero siya. Ayaw niya kasi nun. Pero hindi niya kayang iwasan yon. So that is tolerance. Kahit ayaw na ng katawan mo, ayaw mo ng isipan mo, ayaw ng damdamin mo, wala ka nang magawa. Tolerance. So what I'm trying to say is this. Yung tolerance natin dapat si Lord na. Kahit ayaw mong magbasa ng Bible, wala kang magawa. Talagang gigising ka para magbasa ng Bible. Kahit ayaw mo magbasa, ayaw mo mag-pray, wala kang magagawa. Gising ka talaga, magpe-pray ka talaga. Kasi tolerance. Kahit pagod na pagod ka, ayaw mo mag-church, wala kang magawa kundi mag-church. Kundi mag-cell group. Bakit? Ang tindi ng tolerance mo. Sino dito yung excited ka? Sabihin mo sa katabi mo, mangyayari sa akin to. No, sino dito excited ka? I-develop natin ito. So that is tolerance is all about. Kaya mga kasama, napakahalaga yung spiritual tolerance natin. So dapat mahina tayo sa mundo. Dapat malakas tayo kay Lord. Alam nyo, isa sa kulang na kulang ang energy ko, kapos na kapos ang energy ko, mag-shopping. Buti na lang talaga may mga savior ako sa shopping mall. Yung upuan. Pag magsa-shopping, ang bilis ko mapagod. Pero kapag may kausap kang tao, mga kasama, yun, pampalakas ko yun. Hindi ako napapagod. Inaawat na nga ako ni Tess. Love, tama na. Hindi ka pa kumakain. Sabi ng mga kausap ko, pakainin nyo muna. Maya-maya uli. Stamina. So what I'm trying to say is, i-develop natin ang mga bagay na ito sa buhay natin. What is stamina? The ability to prolong. Pakisabi sa katabi, the ability to prolong. To endure till the end. Yan ang ibig sabihin. Sabihin mo sa katabi mo, hanggang dulo. The ability to endure till the end. Alam niyo ba, maraming mga Kristiyano, sumunod sa Panginoon nung mahirap na umayaw na. Nung mahirap, sumuko na. So ito yung bagay na gusto kong maunawaan natin. Nagde-develop tayo dito ng mga tao because of their endurance with the Lord. So dapat ma-develop yung tolerance and spiritual stamina. So ito yung bagay na kailangang maunawaan, no? So persistence in doing something despite of difficulty or delay in achieving success. That is endurance is all about. Sabihin mo sa katabi mo, endurance is very important. No, pangatlong bagay is character. So that this is a process of faith. So meron tayo number 1, ano yung number 1 natin? Suffering, endurance, then character. Pakisabi sa katabi, character. So character is the mental and moral qualities distinctive to an individual. No, distinctive to an individual. Tandaan niyo po mga kasama, madali niyo po daw makilala ang isang tao. The difference between good people and bad people is their delight. Ulitin ko ulit. The distinction between good people and bad people is their delight. Madali mo raw makita at maintindihan ng isang tao kung mabuti siya o masama sa mga bagay na gusto niya. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang nandito ka ngayon. Kaya nga po dito sa church, meron po tayong character development. Kaya importante dito na nadidevelop tayo kagaya ni Kristo. Yung humahaba ang pasensya, nagiging mabait, nagiging mapagbigay, nagiging matulungin, yung handang magsakripisyo. Yan po yung mga dinidevelop natin dito. Kaya pakisabi sa katabi, character.
Totoo ba na maraming merong karakter kaya lang may problem? Character problem. No, may attitude. Tinan mo yung katabi mo, may attitude ba yan? Lalo pag gutom. Lalo pag bagong gising, may attitude. O, mga kasama, napaka-importante na napoform ang karakter natin. Di baling pagod. O, sabihin mo sa katabi mo, di baling pagod. Basta maganda ang karakter. Lahat tayo napapagod, tama po ba? Pero ang pinaka-importante yung karakter. Hindi lahat po ng pagod, maganda ang karakter. Ito pa, pag pera pinag-usapan, totoo ba na maraming mga tao, dahilan sa pera, sinisira karakter? So mga kasama, bantayan natin yung karakter natin because it is all about your personality. It is all about your integrity. Kaya concern si Lord dyan. Pinoprocess natin ito. No, kaya may pinagdadaanan tayo, may suffering tayo, may hardship tayo, may trouble tayo para ma-develop yung ating karakter. Dinidevelop tayo ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, dinidevelop ka ni Lord. Karakter. Kaya, pansinin nyo kanina, late dumating tong rostrum. Karakter. Sabi ko, Lord, para sa akin ang message. Sabi ko, anong available? Basta maipatong ko lang yung iPad. So I learned. Hindi po yan nangyayari overnight. The more na ikaw ay sumusunod sa Panginoon, the more na naaayos ang karakter mo. Alam niyo ba, dati kakamot na ako sa, ano ba naman kayo? Pag ginagawa niyo kay Lord, bigyan niyo the best. Ngayon natutunan ko, ayusin yung karakter. Mas mahalaga ang tao kaysa lamesa. Karakter. Kaya ko sinasabi sa inyo, I'm not perfect. I am on the process. Dinidevelop yan. Sabihin mo sa katabi mo, dinidevelop. Hindi porke nag-church ka, ang bait mo mamaya. Susubukin ka. Pakisabi sa katabi, susubukin ka paglabas mo. No? At ako din, sabihin mo sa katabi mo, at ako din, magpaalalahanan tayo. Sino dito may nagiget? Sino may naiintindihan? Tandaan nyo po, your character is more important than your situation. Your character is more important than your need. Your character is more important than your success. Your character is more important than recognition. So you need to take care of your character. A Christ-like character. Pakisabi sa katabi, we are living in a corrupt world. That's why, what's your character? Kaya nga ang Bible hindi silent dito. Sabi niya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by what? Renewing of your mind. That's why my brothers and sisters, my Reigning Light family, gusto kong maintindihan yung mabuti, bantayan mo ang karakter mo. Ano yung karakter mo pag kinukorek ka? Ano yung karakter mo pag nire-rebuke ka? Ano yung karakter mo pag tinuturuan ka? Ano yung karakter mo pag tinitrain ka? So, the character matters. Kaya tuwan-tuwa ako sa mga nasa live class. Palakpakan natin yung mga nasa live class. Grabe. Tinuturuan sila dito, tinitrain sila dito, inaayos yung kanilang karakter. Kaya natutuwa ako ngayon, yung mga live class student natin, andito na sa harapan. Palakpakan natin sila, no? At sumusunod sila, hindi sila pumapalag. Bakit? Naaayos na yung karakter. Dati yung mga yan, pagpunta rito, uupo kung saan gusto. Pakisabi sa katabi, karakter. Sino dito yung masayang-masaya ka na ang karakter natin, masunurin tayo? Beyond your comfort. No, tandaan nyo mabuti, sa buhay natin, mahalaga na nauunawaan natin ito. Sino yung masayang-masaya, ayusin mo yung karakter. Kaya pakisabi sa kapatabi, buti na lang nandito ako ngayon. Sino yung nagpapasalamat ka kasi naiintindihan mo mga bagay na ito? So, pinoform yan, no? Pinoform tayo. Kailangan ma-experience natin yung suffering, endurance,
no, yung character formation, and then, pang-apat, yung hope. Tandaan ninyo, ang pag-asa natin, dahilan sa nandito tayo sa mundong ito, ang pag-asa mo hindi yung iyong anak. Hindi yung anak, mag-aral ka mabuti. Yung mga hindi ko natupad, ikaw ang tutupad niyan. Mga kasama, huwag niyong gawing trophy ang inyong anak. Hayaan mo siya sumunod sa Panginoon. No, sapagkat tayo mawawala sa mundong ito, pero ang mga anak natin, may iiwan natin sila nakasama ng Panginoon. So ang pag-asa natin, hindi yung mga anak natin. Ang pag-asa natin, wag na wag din ninyo, Reigning Light Family, wag niyong iaasa ang inyong buhay sa gobyerno. Ang pag-asa natin hindi gobyerno. Alam niyo dito sa atin sa bansang Pilipinas, ang kahirapan, ginagamit yan. No? Kaya tayo, ang hirap umangat sa atin because there is an spirit of poverty. Kaya tayo ngayon, kung saan libre, pila doon. Pila dito. Kaya maraming namimigay. Kaya nga doon sa barangay, merong isang leader, sabi niya, Pastor, mamimigay ako ng bigas. Sabi ko, wag na wag mong gagawin yan. Hindi tayo ganun. Kasi minsan mo lang mabigyan yan, pag naubos yan, wala na naman yun. At marami nang gumagawa niyan. No, pag walang bigas, pag walang libre, ang mga tao ang hirap papasukin. Buti na lang dito, hindi. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Ang pag-asa natin, si Lord lang. No, sino dito yung excited ka na, kaya huwag kayo magbibigay ng false hope. Si Lord lang talaga ang pag-asa. Kaya mga kasama, i-direct ninyo ang mga tao kay Lord. Umasa sila kay Lord. Huwag sa trabaho, huwag sa abroad. Mga kasama, hindi porke nag-abroad, maganda buhay. So, ang importante talaga, ang pag-asa natin, walang iba kundi si Lord. So, kaya napakahalaga niyan na magkaroon tayo ng pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, pag-asa. Walang iba kundi si Lord. No, and hope does not, no, sabi ng verse 4, ang hope natin, walang iba kundi si Lord. Sabi mo sa katabi mo, si Lord. So, what is hope? A feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. No, naniniwala tayo na merong magandang darating. No, merong magandang darating. Sino dito excited ka na naniniwala ka may magandang darating? It is a feeling of expectation. May ine-expect ako and meron akong desire, pero si Lord lahat yun. So, a feeling of expectation and desire, Lord, you will do something great for my life. Kasi susunod ako sa'yo, tutudo ako sa'yo. And pinaka-importante sa lahat, mga kapatid ko, sigurado ako magtatagumpay ka. No, pakisabi sa katabi, sigurado ako magtatagumpay ka. Kasi sinabi ng Panginoon. Tingnan nyo yung Romans chapter 5, verse 5. So, and hope does not disappoint us. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka madi-disappoint pag umaasa ka kay Lord. No, sino dito yung naranasan mo, pinaasa ka, umasa ka, nasaktan ka lang? Maraming mga tao sa mundong ito paasa. Pero kay Lord, di ka mabibigo. No, di ka mabibigo. Sabi na, and hope does not disappoint us. So yan po yung gusto kong sabihin sa inyo ngayon. Yes, meron kang hindi magandang sitwasyon. Sitwasyon lang yan. Tandaan nyo po, ang sitwasyon lilipas. Ang pakiramdam, mababago. Pero ang pangako ni Lord, hindi. No, sino dito excited ka na sabihin mo sa katabi mo, paminsan-minsan, sa buhay mo, huwag mong pagbibigyan ang gusto mo, kundi yung gusto ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, huwag nang minsan, itodo mo na. No, practicein mo na kahit merong hardships, kahit merong unwanted situations, even though it is against your will. The most important thing is not your will, but it is His will. The will ni Lord. Sabi mo, ang will ni Lord. So, napakahalaga niya. And hope does not disappoint us and put us into shame. Sabi dito sa translation ko, sabi na, and hope does not put us to shame. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mapapahiya. No, sino dito excited ka, hindi ka mapapahiya kay Lord? At hindi ka rin hihiyain ni Lord.
And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So this morning, God wants to pour out something in your heart. Are you ready to receive? Are you ready to receive? No, ang ganda nito, God's love has been poured out into our heart. Sabi mo sa katabi mo, para sa akin. So pour out in our hearts through the Holy Spirit. And what? Who has been given to us. So ibinigay na pala sa'yo. Ibinigay na kay Lito, ibinigay na kay Tess, ibinigay na kay Dayan, ibinigay na sa inyong lahat. The most important thing is you need to receive that. Sabi mo sa katabi mo, receive it. Receive it. Are you excited this morning to receive something great from the Lord? So that this is all about the process. So always remember these 4 things. Number 1, suffering, endurance, character, and hope. So that's why hindi masasayang ang mga bagay nito. Sabi mo sa katabi mo, hindi masasayang. Hindi mapapahiya. Kung sinabi ni Lord, mangyayari yan sa akin. Now, sino dito yung masayang-masaya ka? Basta sinabi ni Lord, mangyayari sa'yo. So kaya, ang faith, importante yan na ma-process. You must be a product of this 4. Napakahalaga niyan sa buhay natin, maipamuhay natin yan, para na sa ganon, ma-develop ka. Para na sa ganon, maipasa natin sa susunod na generation yung klase ng obedience na meron tayo. So my prayer is that this morning, you must go through the process. You must go through the process. Yes, maybe you are in suffering right now, but suffering in the Lord is not bad. Suffering in the Lord is not bad. Suffering in the Lord develops you. Suffering in the Lord improves you. And suffering in the Lord prepares you to His promise. So, sino dito excited ka marireceive mo yung promise ni Lord? Because God wants to pour out these things in your heart and it will given to you. It will given to you. Today, receive this as a deposit. Receive this as a receipt. A proof of purchase in your life. Kung ano yung pinapangako ng Panginoon, tatanggapin mo ngayon yan. Na at ipamumuhay mo ngayon. So sabihin mo sa katabi mo, I love the process. Now, sino dito excited ka, ipaprocess mo yung faith mo right now. Hindi yan mangyayari overnight. Tandaan niyo pong mabuti, kahit na may suffering, rejoice. No, wag po kayong magsisisihan. Wag niyo pong isisisi sa iba. Lalo tigit, wag niyo sisisihin si Lord sa mga bagay na dinadaanan natin sa buhay. Wag niyo pong magiging statement ang ganito. Bakit kung kailan ako sumunod sa Panginoon, lalong dumami problema ko? Tandaan niyo po, mga kasama, hindi po statement yan ng mga anak ng Diyos. Kinukonfuse ka lang ng sitwasyon mo, ng pakiramdam mo, ng isipan mo. Sa totoo lang, mga kapatid, matagal ka nang may problema. Ngayon mo lang nakita. Pasalamat ka, nakita mo ang problema kasi alam ng Diyos that you are a problem solver. Masosolve mo yan, madidevelop ka. Kaya mga kasama, huwag kayong tumigil sa mga bagay na nararamdaman ninyo. Huwag kayong tumigil sa mga bagay na naiisip ninyo. Huwag kayong tumigil sa mga sitwasyon ninyo sa buhay. Just keep on obedience. Keep in obedience in the Lord. Sunod lang tayo, mga kasama. At ang prayer ko ngayon, sa bawat isa sa atin, kung meron kang pinagdadaanan ngayon, tanggapin mo yung pangako ng Panginoon kasi meron kang pag-asa. Dinidevelop ka ng Panginoon. Pakisabi sa katabi, dinidevelop ka ng Panginoon. Sino dito excited ka na ma-develop ka ng Panginoon ngayon? So I just want to pray for you. God wants to pour out in our heart through His Holy Spirit the hope through His grace. No, na ibibigay sa atin ito ng Panginoon. And it is very personal. It is given to you, no, by the Lord. So you need to endure the process. You need to enjoy the process. God is building you something great. No, God is building you something great. Tandaan niyo po, you are greater than yesterday.
No, you are greater than yesterday. And every day, magiging great ang life mo. Maa-outlast mo yung iyong past victory. No, there is no better yesterday. Because in God, there is always victory in Him. So tandaan mo, mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, merong bagong ibinibigay sa iyo ang Diyos. Kailangan lang tanggapin mo sa puso mo to. Ikaw lang talaga makaka-receive nito. So maybe sa buhay natin, sa journey natin, dami nating mga questions, ang dami nating mga doubts. Nakafocus tayo sa hardships, sa troubles, pero lagi mo tatandaan, dinidevelop ka ni Lord. Minomold ka ni Lord. Keep the faith burning. Keep the faith burning. Don't stop. Don't give up. Just surrender your life to Jesus. Yan po yung kailangan nating matutunan, kailangan nating ipamuhay. Para na sa ganun, ma-develop po ang bawat isa sa atin. Pwede bang tumayo tayo mga kasama? May matinding gagawin ang Lord sa'yo. Act in faith. Act in faith. Mga kasama, God is speaking to you today. Kapag sinabi ng Panginoon, may gagawin siya sa'yo, may gagawin siya. Ulitin ko ulit, Sometimes, sanay na tayo na umaattend. Tapos, familiar na tayo sa mga word. Pero hindi natin nakukuha yung matinding essence talaga ni Lord. Ngayon, magkaroon tayo ng ibang mindset, ibang feelings na ibang decision na, Lord, ang pananampalataya ko mas matindi kaysa dati. Ang pagsunod ko, Lord, mas matindi kaysa dati. So, hindi ka lang umattend ngayon, mga kasama. You are going to receive. No, you are going to receive. Are you excited to receive new things? God wants to pour out in your heart His hope. No, His promise, I mean. For you to have hope. God wants to pour out in your heart through His Holy Spirit. Just receive that today. I-receive po ninyo. Pwede bang pakitaas natin yung ating mga kamay? And get ready. Open up your heart before God. Open up your heart before God. God wants to pour out hope in you. And He will not put you into shame. He will not put you into shame. Mga anak ng Diyos, hindi ka ilalagay sa kahihiyan ng Diyos. I tell you, basta sumunod ka sa Panginoon, ano man ang sinasabi ng mga tao sa'yo, ano man ang iyong sitwasyon ngayon, don't stop. God will not put you into shame. The Holy Spirit wants to give it to your heart, the hope. There is hope in your life. There is hope. Promise yan ni Lord sa buhay natin. Yes, maybe you are in suffering right now, but God is developing you. God is building you. May ginagawa sa iyo si Lord ngayon. And I just want to pray for you right now. It will given to you. It will given to you. Today, mention your name before God. Pwede bang banggitin mo yung pangalan mo sa harap ng Diyos ngayon? Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, nandito ako, ang iyong anak. Lord, handa akong tanggapin ang iyong pangako sa buhay ko. Kaya meron akong pag-asa, Panginoon, na may gagawin ka sa buhay ko. May gagawin ka sa pamilya ko. May gagawin ka para sa future ko. Lord, anumang pangit na sitwasyon ko at nararamdaman, Lord, temporary lang ito. Lord, turuan mo po kaming magkaroon ng kagalakan sa kabila ng pangit na sitwasyon. Lord, maging magalakin kami, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang iyong mga anak na naandito ngayon. Isosurpass namin, Panginoon. I-outlast namin, Panginoon. Ano man ang sitwasyon namin sa buhay. Ano man ang aming nararamdaman. Lord, yung karakter mo ang madidevelop sa amin. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bigyan natin ng the best clap si Lord. He is the best God. May matinding gagawin sa iyo, Panginoon, sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo. Ipamuhay mo lang si Lord. Huwag ka lang matakot. Sumunod sa Kanya. Kahit anong sinasabi ng mga tao, ano nararamdaman mo. That's why you need to read the Bible. No, you need to read the Bible.